sana nakaabot kayo sa vlog na to. Sana nakaabot kayo sa dulo ng vlog kasi dito ko ito, ina-explain ko na kung bakit. So ito yung iconic entrance dito sa Juven guys, nung walang katao-tao. Charan! Tapos talagang nagdadalawang isip ako na umakyat kasi nga walang katao-tao dito sa building. Ako lang, parang ako yung caretaker. Guys, bawal magkalat kasi ako lang tao dito. Alam na alam ko sino nagkalat. O diba? Night and day, day and night. Totoong tao siya na nagpo-provide talaga siya ng tour, pero parang may saltik ata siya na gano'n na hindi na lang siya mamamansin. Thank you Lord for this view. Ang ganda mo Taiwan. Ang ganda ng Juven. Guys, may ADHD ako. Pag biglang tumatalon-talon ako, alam niyo na. Fourth floor kasi yung inakyat natin. So anyway, hello guys, good morning. And syempre ito pa rin yung karugtong ng ating shots sa Juven Old Street at night. Nasa rooftop ulit tayo ng ating accommodation, ng ating Airbnb. And alam nyo ba guys, feeling ko lang ha, dahil summer ngayon, tapos itong Airbnb natin is bago. Parang for the whole building, like di ba hanggang third floor yung mga rooms. Sa first floor ako lang, as in isang room lang. Tapos sa second floor marami na, nandun yung pantry. Sa third floor, puro rooms na ulit. Then itong rooftop, ako lang ata mag-isa. Medyo scary, pero syempre alam niyo naman di ba. Ang inaalala ko lang kasi yung kagabi na hala, ay ako lang mag-isa, parang ganon. Tapos wala kasi ako naririnig guys na pumapasok ng gate, ganon. So sabi ko, ay wait ha. Ayan, balikan ko kayo mamaya. Pakita ko sa inyo yung view. Guys, today may bagyo na parating. Sinabi alam sa balita yan kasi August ka guys eh. And look at this oh. Look at the view. Medyo ano na siya, makulimlim na, gloomy weather. But tignan nyo sa background ko. Kita ba? Kita mo sa par. Basta doon guys, maaraw. Tapos foggy na siya, nagiging foggy. Pero, syempre, wala makakapigil pa rin sa atin. So, good morning everyone. Syempre, gabi nyo ito mapapanood, diba? Bigyan ko lang kayo ng shots or view kung ano yung pwede nyo expect pag nandito kayo sa Juven. At least guys, sabi ko nga sa inyo kahapon, diba? Every second counts. Kapag nandito na kayo sa Juven, nakita nyo magandang araw, labas na kayo. Gawin nyo na lahat ng gusto nyo gawin. Kasi nga, hindi natin masasabi na paggising natin katulad ngayon is ganun pa rin yung weather. So tamang-tama yung ginawa natin. At ayan, walang sunrise kasi nga nagbabadya na yung bagyo. And by the way, currently it is 8:14 AM na. Nag-alarm ako ng 7:30. Ay actually nagising pa nga lang ako 7 pa lang eh. Tapos sabi ko sige prepare na ako. At ang kailangan natin gawin guys kasi ang bali-balita 3 o'clock ng hapon darating yung bagyo. Like mararamdaman nyo. Though parang ito na nga siya, papalapit na. So kailangan natin mag-check out ng 10 AM dito sa ating accommodation, which is allowed naman. 11 naman talaga ang check out. At ang counter ay nag-open pa ng 10:30. So may instruction naman sila na kapag mag-check out kayo na mas maaga, na wala pang tao sa reception, we just need to parang drop yung key sa reception area. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Ay hindi, napakita ko na pala sa inyo kagabi, madilim. So yun lang naman. Tapos kasi yung CR yung CR niya, yung toilet niya sa ilalim ng hagdanan. So parang sa magkagilid kami ng di ba? Magkagilid kami ng reception. Ako yung nasa kanang side ng reception, yung toilet nasa kaliwang side. Parang ang sarap pa rin ng ganito Ito nga yung sabi ko sa isip ko na parang siguro kung sabihin natin i-visualize nyo kung maganda yung panahon, tapos upo lang tayo dito, tapos magkakwentuhan, kung magkakwentuhan kayo, tapos looking at this view, let's say maganda yung panahon pero still mahangin, ito yung gusto natin, alam niyo yan, hindi ko na kailangan ng e-fan. Kaya rinig nyo ba yung hangin? Ito ang hindi natin nagawa guys, yung pumunta dito ng gabi. Kasi pagod na ako. Like talagang haggard. Alam niyo naman yan kung nakita niyo yung video natin, di ba? Hindi na ako umakyat kasi nga parang 11 PM na yon. Tapos talagang nagdadalawang isip ako na umakyat kasi nga walang katao-tao dito sa building. Ako lang. Parang ako yung caretaker. Ganon. Parang pwedeng mag-bookingan. Charot lang. Look! Ayan ito. Maganda yung diba? Kaya siya guys, pakita ko kasi medyo umaambon na naman. Maganda pa rin naman, look, di ba? Aminin niyo yan. Ayan. Ayun yung sabi ko sa inyo, basta maliwanag pa yung part na yun, maliwanag pa. Yung mga ulap na to wala pa doon. At sabi nga ng isa sa mga tour guide natin sa isang tour, si Kuya Vincent,
mabilis daw talaga magbago yung weather dito sa Taiwan. Parang mamaya biglang ang ganda-ganda ng araw, tapos yun na, may bagyo or biglang uulan, ganyan. And kita-kita nyo naman kahapon na shots natin. Sobrang ganda ng panahon, di ba? Wait lang kasi nagtimpla ako ng kape at umaambon na. Okay, so, ayun taray ng kape. Wait lang babasahin ko lang. When I'm not at the coffee house, I'm on the way to the coffee house. Enjoy life nakalagay. Ayan, enjoy life, 'di ba? Ang saya. Ayan, nawala na. Parang ano yata, yung puno lang yung sa puno lang galing yung mga basa, kaya parang umuambon. Hindi umambon talaga, guys. Dito lang tayo. Ayan, sa lilim. 'Di ba nakakatawa? Na-enjoy ka siya. Sa mga ano nga lang, sa puno nga lang. Ang sarap tuloy ng kape. Wait. Oh guys, promise, ang sarap tuloy ng kape. Ang sarap ng magka. Paulit-ulit lang ako. Gusto ko magkape. Magkape? Pera. Magkapera. Sino ba namang may ayaw ng pera, di ba? Uy. Sarap. Actually, meron silang snacks like parang wafer, biscuit. 6 na piraso yon. Binila ko kahapon kasi. Tapos hindi pa ako kumuha. Kagabi kumuha ako ng 3. Sabi ko, pag hindi ito nabawasan, wala talaga akong kasama. 3 pa rin, guys. Oh, wait lang. Ganito ako, di ba? Alam ko. Itong mga to, nandito, di ba? Pero, nandun na siya sa dulo. Check natin. Okay. Possible kaya ng hangin. Yun lang ang ano ko kasi iniisip ko talaga kung may tao dito, wala. Pero, i-message ko si Kuya mamaya pag nakaalis na ako. Mag-check out tayo ng 10 AM, guys. Ang bala ko pa actually, di ba, pumunta dun sa baba, dun sa may viewing deck, malapit sa babaan ng bus. Siguro, iniisip ko, pag-check out na lang. O sige, ano naman, mahangin naman. Hindi man ako pinagpapawisan, so bababa tayo maya konti. Ayun, nag-ano ako nag-a-analyze. Sabi ko sa inyo guys, matandain ako. Katulad nito, itong isang parang beach bed na biglang nandito na siya. So sabi ko baka hangin kasi nakatumba. Tapos ito naman, nakaano. So hangin, huwag tayo mag-isip na masyadong kung ano-ano. Hindi, basta ang iniisip ko kung may tao o wala. Since yung mga snacks hindi nabawasan, baka wala kang tao. Kasi guys, kaya mura siya. Ayun yun yung palagi ko sinasabi guys habang nagta-Taiwan vlog tayo. Parang mas mura yung mga accommodation kapag summer. Kasi alam nila, wala masyadong pupunta dito. At kilala ang Taiwan sa winter. Kumbaga parang mas maraming pumupunta dito kapag winter. At ang maganda dito sa part na to guys, ito yung building na pinakamataas. At saka ito. Parang ito naman kasi residential Ang bilis ng ulap. Nakikita nyo ba yan? Ayan Hindi ko ito time-lapse Ang bilis ng hangin. Malakas kasi yung hangin. Tapos ayun, yung part na maliwanag na to, sana kita sa camera, maaraw pa siya guys. Parang maliwanag pa kumbaga. Oh, Lord. Sana hindi ganun kalakas. Padaanin mo lang, Lord. Kawawa naman yung mga tao dito. Kasi guys, ito napansin ko lang kagabi. Diba sabi ko sa inyo, yung pinaka-last na mga shop na nagko-close is yung mga souvenir shop. Parang wala masyadong bumibili. Siguro ng tanghali, pero magko-close naman siguro sila agad-agad kung talagang closing time if may mga bumibili. Ang madalas kasi napapansin lang dito is yung mga kainan. Yung mga souvenir meron din, pero yung mga keychain walang bumibili. Mga souvenir, hindi yung pagkain bili kayo kahit ano, lalo na first time nyo, lalo na sa Jufen kasi dito na uso yung rep magnet at Jufen, tapos yung keychain na Jufen. Tapos dito nang itim yung mukha ko kahapon. Kasi yung araw talagang dito sa atin. Ayan. Pero enjoy naman. Sunblock it is lang. Ayun lang, sinama ko lang kayo dito kung ano yung view natin sa umaga. Maganda guys, try nyo dito talaga sa Airbnb natin, Harmony Inn. Kapag nag-book naman kayo guys, syempre select nyo yung talagang room for you, kung good for 1, good for 2, good for 3, mga ganun. Based kasi sa packs kung ano yung room na ibibigay sa inyo. And syempre pag based sa packs din, nagbabago yung rate nila. So ako para nakuha ko lang siya ng mga 1.4. Summer to baka pumunta kayo dito ng winter tapos sabihin nyo, bakit ang mahal?
Diba? Makinig kasi kayo. Umaga-umaga nangungunyot. Ayun na siya, oh. Tiyeren. Tapos ang sarap dito yung makinig ka ng music lang habang nakatingin sa kawalan. Tapos mas mataas pa yung mga nandun, guys, oh. Pero yung daanan, pag ganun-ganun naman, zigzag. Parang hirap niya lang lakarin pag ganitong weather. Mas maganda kung winter. Akitin namin yan. Tapos ito yung daanan natin. Ito, guys, iyan yung kung saan nanggaling yung motor na yan. Yan na mismo yun, yung Juven Old Street. Mga shops na yan. Tapos dito kasi sa kabilang side, dito tayo dumaan nung papunta pa lang tayo dito kasi yun yung instruction na binigay sa atin. Which is, okay din naman para at least aware kayo kung saan yung mga daanan dito. Then pagbaba natin, 7-Eleven na yun. Doon tayo pupunta ngayon, okay? So that's it, para hindi tayo babalik dito. I mean, dito tayo babalik dito sa rooftop. Dire-diretso na tayo. After dun sa pagbaba natin, pakita ko lang ulit sa inyo yung lugar. Tapos prepare na tayo. And then turo ko sa inyo yung bus stop naman, guys, from Juven Old Street going back to Seamen. At isang bus na lang ulit yun, okay? So last look, have a look. Alright, let's have a 360 view. Oh. Oh, diba? Ganon. Okay, so tara. Baba tayo. Papakita ko sa inyo syempre. Ha? Wait. Yung ating cup. Ay. Guys, bawal magkalat kasi ako lang tao dito. Alam na alam ko sino nagkalat. Kasi kahapon umakyat sila kuya dito. Okay. Let's go. And make sure, guys, na kapag pupunta kayo dito, ganito siya. Baka biglang may manggulo sa inyo. Ito yung lock niya. Ito, nasa 3rd floor tayo. Ayan, mga rooms din. Ayan. Okay. Second floor, yung pantry nila. Ayan ulit. 1, 2, 3. Ay hindi, parang CR ata to. 1, 2. Ayan. Tchanan. Ayan, labas na tayo. Labas muna tayo, ha? Parang mas mabilis dito. Okay. So, dito yung banda. Gagano pa kasi tayo pag papunta sa 7-Eleven. Dito muna tayo. Check natin kung ano yung tsura ng Juven Old Street kapag umaga. Syempre, walang lantern. And make sure, guys, na kapag eto, wait lang ha. So, syempre, guys, kapag lalabas kayo, lalo na kung walang tao sa reception, make sure na palagi yung dala yung key ninyo, okay? Yung mga susi ninyo kasi wala sila dyan. So, if ever nakalimutan nyo, either hintayin nyo magbukas or bumalik sila or kailangan nyo i-message. Syempre, nakakaya namang mag-message, diba? Ganun. Ayan, daming van nakakapasok dito. Ay, mga supply. May mga tao na rin, oh. May mga papunta na rin dito. Well, yung view naman, yung viewing deck dito, kung ano yung nakita natin, yun din yung nakita natin sa rooftop. So, hindi na tayo pupunta doon, okay? Sige, bahala na. Dito muna tayo sa may viewing deck, sa may 7-Eleven. Again pala ito. Golden Cafe, tapos kaliwa na kayo dyan. Yan yung palatandaan. Tell me your pieces. Parang mga daga. Oh, ang lakas naman nun. Oh, mahangin pa rin in fairness. Oh, yan na pala agad. Mas malapit pala dito, guys, pag shortcut kayo. Ayan agad yung 7-Eleven. Tapos sakya tayo sa may viewing deck. Tapos as of ano oras pa? As of 8:31, close pa yung mga shop, guys, ha? Baka mag-expect kayo na may open na. Ayan. Oh. Welcome to the main road. Yes, yes, yes. Ito yung iconic na entrance. So ito yung iconic entrance dito sa Juven, guys, nung walang katao-tao.
Charan! Diba? Shoo! Shoo! So guys, kung gusto niyo pumunta dito sa Juven Old Street at ganito yung ma-experience niyo or madatnan niyo, walang katao-tao as early as 8:30 AM, then i-recommend ko talaga guys na dito kayo magstay kahit overnight. Airbnb, let me know kung gusto niyo malaman kung ano yung Airbnb natin, ibibigay ko sa inyo, or panoorin niyo lang yung vlog natin about dito sa Juven Old Street at night and day. O diba? Night and day. Day and night. Sumayaw pa nga. May 7-Eleven dito guys. Tapos dito lang sa tapat ko may Family Mart. Ito yung viewing deck. Akit tayo. Ito ang Family Mart guys. Tapos may temple doon kung gusto nyo mag-explore. Andun yung bus stop kapag papunta pa lang kayo dito sa Juven. Tapos yung sasakyan nyo pabalik ng Seamen is dito yung daan. Ayun. Ayun siya sa taas mismo. May makikita kayong waiting area or waiting shed. Yun mismo yun. Ay, umangat yung t-shirt ko. Okay, dito tayo sa viewing deck. Diba? Tapos may mga taxi na rin naman nag-aabang dito guys. Hindi ko sure kung nakakaabot ang Uber dito pero may mga taxi dito guys. Usually yung iba na dito nag-i-stay nag-u-Uber kasi hindi nila alam yung bus pabalik sa Simending. Oh my god. Ayan na nga siya guys. Nakikita niyo yan. Mainit pa. Kita-kita na maaraw dun sa part na yon. Uy, ang lamig dito, ang sarap. May time pa naman tayo. Thank you Lord for this view. Ang ganda mo Taiwan. Ang ganda ng Juven. Ito kasi ang Juven. Pag sinabi kong ang ganda mo Juven, hindi na to Juven, Taiwan na yan. Para sa whole. Ito kasi yung Juven eh. Mas maganda sana kung meron kang dito kahit hindi kasi magiging obstructed siya eh. Kapag may iniisip ko magtayo ng maliit na tower or viewing deck dito banda para nakikita yung itsura ng Juven sa gabi. Ganon. Actually kahit dyan ka naman pumesa sa may parking lot na to, yan malaking parking lot yan, piling ko na makita yung Juven kung gaano kaganda sa gabi. Like yung mga lantern kasi nagpapaganda. Ang dami kong wait, even dito pala may mga lantern, hindi ko to napansin na pwede rin palang mag picture dito ayan. Hindi ko lang sure kung nakasin dito sa gabi. yun nga yung sasabihin ko. Napakadami kong suggestion. What if kung tumakbo akong mayor? Ay nako guys, ang ganda dito. Nasa corner tayo. O diba, ang dami nating natutuklasan na mga picture perfect spots, or kung gusto niyo mag-vlog ng mga ganyan lang ang ganda na sa corner. So anyway, mag-mayor kaya tayo. Pili ko pag nag-mayor tayo, wala na ako. Ganun kabilis pag may kinalaban tayong napakalaking tao, di ba? Uso yan sa reality, sa reality lang tayo. Pero hindi, wala akong sa mga politics na yan. Hindi ako fan. So kung parang ako naman, kung may bago, okay. Kung wala, move on at mag-enjoy ko ng sarili ko. Gagawa ko ng parang para mag-enjoy. Ayokong masira yung buhay ko or ayokong masira yung mood ko nang alam ko naman na, alam nyo yun, hindi ba makakatulong sa akin. Ayan, guys, alam nyo na, picture spot. Sabi kasi nyo, nagmamodel ako before. Ayan, dito, ayan. Kasi ang ganda, natuklasan ko lang ito ngayon. Okay, in 3, 2, 1. Alden Richards yan. Ang saya-saya baliw-baliwan tayo kasi alam mong walang tao, ang ganda ng panahon. Maganda panahon yan. Gaganda yan, di ba Lord? Tapos yung iba, nag-aarkila ng private car. Marami guys. Pero please transact dun sa mga talagang legit. Kahit mga Pinoy, ang alam ko, para malaman mong legit yung driver ng sasakyan na yon, I think nasa plate number ata. Ilalagay ko dito kung ano yung plate number ng legit na tourist or driver or tour guide dito kasi nabasa ko yun guys. Tapos pag hindi ganon yung plate number ng sasakyan na kunyari inarkila ninyo, then that's a colorum, illegal. Though may mga mababait pa rin naman guys na mga tour guide dito, yun nga lang hindi sila legit. Kumbaga parang when I say hindi legit, they can provide good service naman, yun nga lang hindi sila wala silang permit, ayun.
Pero as much as possible, please transact dun sa mga legit. Kahit na Pinoy pa yan, Pinoy driver dito guys, meron naman na legit. Kasi if ever may mangyari sa inyo, tapos kumuha kayo ng walang permit, alam nyo na, wala kayong insurance doon. Sumali kayo guys ng group sa Facebook kung gusto niyo magkaroon ng marami pang information about Taiwan, yung mga ganyang scam, mga tour provider, marami. Taiwan for Dummies, ayan. May mga times lang na konti lang sumasagot, konti lang yung active, pero for sure naman may makukuha kayo magandang sagot. Kahit na konti lang yon. I-share ko lang yung na-experience ko before. Diyan din ako kumuha ng isang tour. May isang group siya na hinahawakan, parang marami sila eh. Tapos edi okay, ito yung time na a month before mag-lockdown dito. Yun nga yung sabi ko sa inyo, di ba, nakwento ko na, alam nyo ba, na nandito kami sa Taiwan, like January ata, crossover ng Feb kasi yon, bago mag-lockdown. So uso na yun, ando na yung pandemic, kumbaga yung COVID, uso na. Yun nga lang, hindi pa nagla-lockdown. Pero pagdating namin dito, naka-face mask yung halos lahat ng tao. Kami naka-face mask na rin kami kasi nga nakakanood na kami mga news. Pero nakauwi pa kami. Good thing nakauwi pa kami. Hindi kami naabutan ng lockdown. So ayun, nung time na yun, naghanap ako ng tour guys kasi nababalitaan ko na yung about sa Snow Mountain. Yung Snow Mountain na yan na parang malabagyo yung biyahe. 6 hours ata yung biyahe guys, going up. Tapos medyo delikado. Kaya kailangan nyo kumuha talaga ng legit na driver na magaling at sanay na. Kasi madulas yung daanan dahil nga nag-yellow. So literal na nag-i-snow siya. So Snow Mountain ang tawag. Itong nakausap ko, okay na. Sige, ganito pa yung meet up sa ganito. So yun na, edi excited much. A couple of hours before the tour, message ko na siya, oh, okay po ba? Okay, actually, ang tinatanong ko pa nga ata kung saan yung meet up. Kasi hindi pa siya nagpo-provide. Pero confirm na daw yung booking namin. Doon na lang kami magbabayad. Parang ganon. Aba guys, ilang oras na. As in, parang ang alam ko maaga kami aalis. Hindi na nagparamdam. E di ang ginawa ko, pinost ko siya sa group. Oh guys, ang daming nag-confirm na scammer nga daw yon. Pero taga dito yon. Kumbaga parang totoong tao siya na nagpo-provide talaga siya ng tour. Pero parang may saltik ata siya na gano'n na hindi na lang siya mamamansin. Ewan ko kung anong problema niya. Pero gano'n, marami nag-confirm na marami rin naka-experience sa kanya. So yun, kaya ingat kayo sa mga gano'n. And alam niyo naman, hindi ko pinopromote ang bonggang-bongga si Klok para kumita ako. Pinopromote ko siya kasi legit siya na tour provider. Ayan, kaya para hindi kayo ma-bad trip, hindi masira yung mood niyo at ma-enjoy nyo yung tour niyo, then go for Klook. You can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to up to 3 times use per account. Ay, sorry. May tao pala. May tao pala. Sorry. Hindi ko kasi guys, pag gamit yung camera ko, nasa lens ako nakatingin, hindi sa screen. Kaya yung iba, pag nagbablog ako, may napapansin kayo na may kumakaway, may nagahay. Doon ko na lang siya nakikita pag nag-i-edit ako. Kasi nga, dito ko siya sana yung sarili ko sa screen para nakatingin ako sa inyo. Kasi pag sa monitor ako nakatingin, katulad nito, hindi ako nakatingin sa inyo. Ang pangit naman nun, di ba? Eh dito na lang sana ako. Nagsasalita, di ba? Konyot, no? Sorry naman, hindi ko siya nakita. So anyway, nakapag-video naman siya. So yun guys ha. And syempre, if you want to book any trusted hotels, ayan, nakakatuwa kasi meron na tayo sa Agoda guys. So you can book through Agoda. Actually talagang pag hotel, sa Agoda ako kumukuha. Sorry naman kay Klok, pero sa Agoda talaga ako kumukuha pag hotel. And then pag mga tour activities naman, mas marami naman tour activities sa Klok. So yan. So book na kayo guys ng mga hotels niyo sa Agoda. Just open your app. Tapos sa baba ng app niyo may nakalagay na deals. Click nyo lang yung deals. And then may makikita kayong box doon where you can put the voucher code or promo code. Just type MP Hotel Agoda. Then click on check button. Tapos automatic na yun na mapupunta sa account niyo. Then kapag mag-search na kayo or mag-book na kayo ng mga hotels, just search for your preferred hotel. Type the date kung kailan kayo mag-i-stay doon, ilang person, and then click apply. Lalabas yung favorite hotel niyo. Then click nyo lang yon, pili kayo ng room, tapos another page. Sa another page guys, bago kayo magbayad, meron doon ulit box na makikita nyo na nandun na yung promo code natin na naka-applies. Nakalagay doon, voucher applied. If ever marami kayong voucher na pinagkuhaan, then just select the correct voucher, yung MP Hotel Agoda. Then click on check, tapos yun na, make a payment na.
Ganun lang po, kadali. Okay? Ay, ito ang hindi ko pa nagagawa. Oh my, ang ganda pala ng ganito. Kasi kaya tumatagal yung vlog natin sa mga ganito kondo. At least, 'di ba? Parang ano siya, authentic, walang halong daya yung mga vlog natin. Kung ano rin bilang kong mapansin, ito, maganda ito ganito. Pero pag magpi-picture, ito rin sa ganito, papasok against natin. Yan, oh, ang lakas ng hangin. Oh, ang sarap. Ang sarap. Uy, para sa akin masarap ha. I mean, naano ako sa ganito. So, anong oras na ba? So, sige guys, 8:46 na. Mga 9, balik na tayo, prepare na tayo agad. Tapos, kahit wala pang 10, baba na tayo doon sa bus stop. Hintay pa tayo ng bus eh. Hindi ko lang alam kung ano yung minutes interval nung bus 965 ulit. Going back to Seamen. Para at least hindi tayo mabuti ng kung umulan man ng bongga dito. Pero alam nyo, kahapon, ay kagabi, di ba basang-basa talaga ako ng pawis guys, yung sa night shots natin. Gusto kong sana biglang umulan. Gusto kong maligo sa ulan para ibang ano, di ba? Ibang vibes kasi naka-chinelas lang tayo guys pag akyat dito. Isn't she lovely? Hello, welcome home. Di ba? Okay, sige. Uy, lakas, sabi ng ano ng nature, ang tsaka mong kumanta. O sige, baba na tayo ha. Thank you Jufen. Siyempre magti-thank you din tayo. Oh, may church dito. Ayan, may cross kasi ako nakikita. Pero malayo pa siya. Okay, so that's it. Nakaligo naman na tayo. Parang ayoko pa umalis guys. I mean, gusto ko pa magstay. Pero alang-alang sa ano. Kasi may bagyo. So ayoko magpakabot ng bagyo dito. Baka bigla mapa-extend tayo ng bongga. Wala tayong magawa. Kasi may pinaplano pa akong puntahan mamayang hapon. May mga babaan dito. Explore nyo na lang yung area. Pero masasabi ko na marami pa to. Malawak pa. Okay, so that's it. And wala naman na tayong bibilin sa 7-Eleven kasi yung biyahe natin pabalik medyo mabilis lang. Ang gagawin na lang natin is doon na lang tayo bibili para may mga 7-Eleven sa Simending. Okay, so dito tayo dadaan. Tapos pag pauwi, doon tayo sa entrance. Okay, sige. Kita-kits ulit tayo. Hindi, papakita ko pala sa inyo in 3, 2, 1. A few inches later. Ito na ulit tayo. Doon tayo papasok. Nasabi ko pala kanina, napakita ko sa inyo yung kung saan yung mga lantern. Kung ano yung itsura. At saka yung Amay Tea House. Though, nagkaroon na pala tayo ng shots doon. Nung pumunta tayo last time, di ba? Eh, since nandito naman na tayo, pakita ko lang sa inyo. Para alam niyo yung view natin. Ganyan yung view natin sa umaga. Wala pang katao-tao. Sarado yung mga shops. Ang pinagkaiba niya lang, hindi naka-open yung mga lantern. Hindi ko na alam kung anong oras na pinapatay. Kasi as of 9:45, open pa siya. Pero ang sabi kasi, ay, may open na pala, oh. Yung iba pala, open na. At saka yung bilihan ng taro ball, open na. Ayan si kuya, may hawak na taro ball. Dessert kasi siya. Ay, ito rin, open na. As early as 8:52. Diba sabi ko, ganun tayo. Ayan, oh. Okay, pakita ko yung nilalakaran natin ha. Pero guys, masasabi ko na iba pa rin yung vibes na ganito na walang katao-tao. Try it. Oh, ito yung What's Run. Tapos kakanan lang tayo. Alam nyo, ano to eh, kilalang kilala to. Nagva-viral to kasi dyan yung ano, mas madalas maraming may free taste. Tapos yung mga content creator na sugapa, dyan. Dyan po ang pesto. Tapos pinagyayabang pa nila na kanin na lang daw yung kulang. Ano, ang hirap ha. Charot lang. Hindi ako sa nagmamayabang pero pangit naman ng ganung ugali. Parang content creator tayo, influencer tayo. Let's influence the public or the crowd or the audience in a positive way. Uy, ano to? May parang ano, may parang keychain. So ganoon. Let's influence them in a positive way. Turuan natin na magagandang ano, wag yung pangit na paraan. Kasi kung tayo nga puro reklamo, di ba, na ang mga Pinoy ganyan-ganyan tapos bilang tayo rin pala magiging ganun. It's nonsense. Nag-lecture pa. Ay, ito, bukas na rin. Ito yung ano, kakanin guys. Hindi ko alam kung ano kakanin to. Ayan siya, oh. Ano kaya to? Comment nga kayo kung nalasahan nyo na yan. Bakit parang ano, kung kailan maaga to ng tao, parang ang layo. Kasi hinihingal na ako.
Okay lang kasi ano, nakaupo naman tayo ng 1 oras sa biyahe. Okay, so nandito na tayo sa toilet. Yung ano, ay umak. Ay, ito na nga, bukas na nga sila. Ano to? Raw sweet potato balls. Oh, ayun sila. Ito yung taro balls. Oh. Yan, malapit na tayo. Pag nadaanan nyo na yung taro balls at saka yung toilet, halos magkatapat lang yan. Ibig sabihin, malapit na kayo. So, ito na. Kakayanin, huwag susuko. Ayan. So, ito na siya. Ayan. I had now. Yung iba ata dito nakastay, pero kalat-kalat kasi siya. Tapos dito tayo galing sa taas kagabi, kung saan natin na-meet yung Japanese family. Japanese family, pamilya na Japanese. Tapos ito, hindi na ako bababa doon. Dito na lang tayo sa viewing deck. Ayaw ako bababa doon. Hinihingal ako. Wala nga tayo masyado nakain, di ba? Tapos, tignan nyo. Dito tayo, ito yung ginawa nating cardio workout. Oh, di ba? Walang katao-tao kasi kahapon ang daming tao dito. So parang binigyan ko lang ng ibang view. Tapos pahinga na tayo dito ng 5 minutes. Ang init. So ayan siya guys. Dito yung sunset. Ang taray, ang sarap sa sounds nung ano, yung mga kuliglig. Ayan siya guys. Diba? Init, ang init, ang init. So guys, kapag gusto nyo makita kung ano yung itsura dun sa bandang Amay Tea House, hindi na tayo bababa dun ha. I-check nyo na lang yung ano natin, Juven Old Street na vlog before. Itong year lang din naman yun. So kung ano yung nakita ko dun, na ganito rin yung weather kasi guys, like makulimlim. Kaya same na same view lang din, okay? Tingnan nyo, nagpapawisan na ako. Oh. Ganon. Same view, kaya check nyo na lang. Hindi na tayo bababa sa part na yon. Okay, so I guess that's it. Ayun, at least pinakita ko lang sa inyo. Ayan, pak. Tapos, hindi ko lang alam kung anong oras din nagbubukas yung mga tea house dito. Pero, yung ibang souvenir shop, at saka yung ibang kainan, siguro 1 or 2 kainan, tapos isang souvenir shop bukas na as early as 8:30. Ay, maaraw. Maaraw siya. Eh, di mas lalong mainit. Ayan, thank you Lord, umaaraw na. Diba? O diba? So guys, hindi ko alam kung ano yung bus interval dito, like yung minutes na dumadaan dun sa may sasakyan natin. Pero one thing I'm sure of, wala pang masyadong tao. Kaya makakaupo tayo for sure. Alis tayo ng siguro 9:30 or pagdating natin ng accommodation, pahinga lang tayo ng konti. Ayan, 9 o'clock na sakto. Pahinga lang tayo ng mga hanggang 9:30 tapos labas na tayo. Nakaka-amaze kasi napaka-productive natin. And don't worry guys, sa mga concerns sa akin. Thank you so much sa mga concerns niyo na baka wala akong pahinga, wala na akong tulog, ganyan-ganyan. Guys, may tulog ako. I need to make sure na may tulog ako kasi kilala ko yung sarili ko na baka pag biglang masyado ko nilagari ito at talagang binongga yung pagbablog natin, magkakasakit ako at nasa isip ko rin or set ko na expectation ko na kapag nagkasakit ako, automatic wala tayong magagawa. Ayokong patayin yung sarili ko, di ba? Basta guys ha, ito pa. May work pa ako. May corporate job pa ako. Like 16 years na ako sa corporate work ko. Kaya every Saturday, Sunday, Monday lang tayo nagta-travel. Plus, parang ginagawa ko lang hobby tong pag-vlog. Kasi yung iba, iniisip na, uy, marami kang kikitain sa ganito. Punta ka sa ganito, maraming manonood sa'yo. Ano yan? Revenue yan. Hindi po yun yung nasa mind ko. Hindi sa pagiging ipokrito, pero hindi yun yung priority ko. Hindi ko ginagawang mag-vlog para kumita. Wala yun. Ginagawa ko mag-vlog para makatulong. Ayun. Kaya, ang nangyayari sa mga vlog talaga natin, nag-i-enjoy talaga ako ng bongga. Kasi yun din yung gusto ko. Na aside from nag-i-enjoy ako, pinapakita ko rin sa mga viewers kung ano yung ini-enjoy ko. Ganun siya. And least priority ko na lang yung kung kikita man ako hindi. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Guys, kahit ano lang tayo, kahit sabihin natin mga, hindi sa pagyayabang, pero nung mga siguro nasa 20,000 pa lang subscribers, sabi ko okay na yon. Basta as long as solid sila, tapos nanonood, yun lang naman yung habol ko. So yun na, baka kasi may nag-iisip dyan. Isa rin sa mga issue natin, ang pera. Pero may sweldo pa naman kasi ako sa corporate work ko. Tapos basta hobby ko lang to. O ito, hindi pa ganun kalaki yung kita ko sa YT, sa YouTube. Kaya ina-enjoy ko lang. Kasi guys, nag-live ako dito sa Taiwan. Nasabi ko to na, di ba mahaba na naman. Kayo kasi, may naiisip agad kasi ako. Sa
O at least maganda yung ano natin, di ba? Guys, may ADHD ako. Pag biglang tumatalon-talon ako, alam nyo na. Kasi kailangan pag may naisip ako, sabihin ko agad. Kundi makakalimutan ko siya. So anyway, habang nag-discuss ako, syempre maganda yung view natin, di ba? So ito, ayun, nakalimutan ko. Ayun, nabanggit ko guys sa live natin na... Ano yung nabanggit ko? About to sa ano, yung sa sa pagkikita. Ayun. Tama nga, sa kita. So guys, the reason why parang napapansin nyo na almost every month ako nagta-travel kasi ganito. During the pandemic, syempre lahat, 'di ba, kailangan mag-work from home. During the pandemic, nag-sideline ako guys as a VA. Ayan, as a VA kasi kaya naman siya. Hindi naman siya contradicting dun sa work ko kasi bahay naman tapos pang umaga. Tapos pag gabi ako sa corporate work eh. Kaya kasi ang position ko dun guys ay TL, team lead. May hawak akong 5 tao. Tapos syempre bago naman ako mag team lead, tinry ko muna na maging agent tapos biglang lumaki yung parang team hanggang sa nag-assign sila ng mga team lead. Syempre nag-apply ako. So yon. So nakuha tayo kaya nagamay ko yung trabaho agad. At masasabi ko na malaki yung sweldo. And guys, for the entire pandemic years, hindi lang naman siya 1 year, di ba? Tumagal din siya na parang 2.5 years ata, di ba? Or 2 years. Buong year na yon naging VA ako. So, wala man tayong pinaggagastusan. Walang luho nung time na yon. Walang travel, kundi puro pagkain. Yan, puro basic lang eh. Important, yung mga necessity lang talaga, di ba? Nakaipon tayo. Kaya, nag-start tayong mag-vlog nung biglang okay na mag-travel ulit. And that was 2023. Ang kauna-unahang travel vlog ko guys ay sa Baguio. Yung year na 2023, hindi pa like every month yung travel vlog ko noon. Like kunwari, once every quarter. Kaya hindi pa ako masyadong consistent noon. Then 2024, which was last year, doon na nag-start. From January, meron na ako, February, March. Pero mas marami pa rin yung domestic noon. Kasi puro ako Boracay, Bohol, Siargao, nakita nyo naman yan. That was last year ha. Syempre hindi pa naubos yung ipon natin noon. Medyo malaki kasi nga wala tayong nagastos sa laki ng sweldo natin. Tapos sumusweldo pa ako sa corporate work ko. Yung corporate work ko na gagamit ko panggastos personal nung time na pandemic. So yung sweldo natin sa VA, as a VA, hindi ko nagagastos. So yun yung naging puhunan ko guys. May mga nagtatanong na bakit ginagawa mo ng bakasyonan yung airport, parang ganon. So yun guys, yun yung reason ha. Sana nakaabot kayo sa vlog na to. Sana nakaabot kayo sa dulo ng vlog kasi dito ko ito, ina-explain ko na kung bakit. And for sure naman, kasi may mga nagko-comment minsan na related dun sa scene kung saan dulo na ng vlog. Kaya alam may tumatapos ng vlog natin kahit mga 40 minutes, 50 minutes, 1 hour. Ayun. That's the reason na. So at least alam nyo na kung bakit ako gala ng gala. Eh ngayon, may corporate work pa rin naman ako. Wala na akong VA. Pero itong si Klook at saka si YouTube naman, yung parang nagko-compensate na nung ating pagta-travel. Combination yun ha. Kaya parang umiikot lang siya. Puhunan. Kumbaga parang nag-i-invest ka lang sa isang travel na umiikot lang. Though hindi ka kumikita, pero mas dumadami yung mga nagagawa mo. Yun yung ano ko. Parang hindi man ako kumikita ng malaki, pero yung memories nito ang mas mahalaga sa akin. Yun yung kinikita ko forever. Parang gano'n. Yung mga pinupuntahan natin, yung na-experience ko. Plus, syempre, yung napapakita ko sa inyo. Sorry naman kung biglang ganito, kasi ganyan yung ano ko, ugali ko. Biglang pag may gusto ko ikwento, kailangan sabihin ko na siya, kundi makakalimutan ko. So yun lang guys. So I hope na laman nyo na yung part ng buhay ko. Sabi ko nga sa inyo. At wala na po ako sa VA kasi yung mga nanood ng live nagtatanong kung VA daw ba ako. So wala na po ako sa VA. That was 3 years ago na. So yun. Pero kung gusto nyong malaman yung kwento kung bakit ako nawala, umalis. Pag may nakilala tayo na VA tapos related, mag-o-open up ako. Or pagkasama ko si Shane, magpa-podcast kami. Mga VA, buhay ng isang VA. Ayun. Alam niyo na kasi may issue ganun. May issue 'yon. So at least okay naman, nakatulong naman, pero still kung gusto niyo malaman, magpo-podcast kami ni Shane for you guys. Okay. So si Shane, palagi kong binabanggit si Shane, makakasama ko siya sa Boracay with my family. BFF ko si Shane. Sinama ko siya talaga kasi sabi ko, kailangan may domestic flight ka. May domestic tayo. Ayun. So magpa-podcast kami siguro. Abangan niyo yan. Sa November pa naman. And for sure, November yon, December ko na ma-upload. Parang isasama ko siya sa vlogmas natin. Okay? So sakto. And anong oras na ba? Ayan, 9:09 na. Sige, balik na tayo. So guys, thank you so much. Grabe.
na-amaze ako na umabot kayo hanggang dito sa dulo ng video natin. Thank you. Kung umabot ka, I love you. Kung hindi ka umabot, for sure hindi mo makikita to. Kokonyatan lang kita. Isang konyat. Saka kakonyat ko guys, pag nabasag tong screen ko, malaloka ako. So anyway, ayan, paalam na tayo. Okay, so sana guys na bigyan ko ng justification or na-justify ko yung experience na gusto ko iparamdam sa inyo kapag dito kayo nagstay sa Jufen. Lalo na sa gabi, di ba? Tsaka lalo sa umaga. Yun nga lang, hindi maganda panahon, pero let's not parang ruin our mood dahil lang sa ganitong weather. Kasi kapag winter, possible ganito rin talaga yung weather or makulimlim talaga pag winter. So ganun. And thank you so much sa pagsama sa akin dito sa ating Jufen Old Street Day Experience. And please like and share this video guys sa mga alam nyo pupunta ng Taiwan and they might want to consider staying here or kahit sabihin natin hindi magstay here, basta makapag-abot kayo ng hanggang gabi dito, wag lang kayong pang-aabot ng last bus, okay, going back to Ximen. Kung gusto nyo lang hanggang gabi dito, okay lang din naman. Mag-day tour, okay lang din naman, okay. And isa pa lang Jufen guys, Old Street, isang Jufen Old Street sa North Coast Tour. Kapag gumawa kayo ng activity na yon sa Kluk, kasama yun dito Yelyu, Jufen at saka Shifen. Alright, so guys, syempre please don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Taiwan at sa mga susunod pang lugar, mapa-domestic man or international. And you can also follow me on my other social media account guys. Active na active tayo sa IG at saka Facebook. Hindi tayo masyadong active sa TikTok, but you can also add me sa TikTok. Pero wag lang kayong mag-expect na on time ako magre-reply, ha? So basta IG guys, Facebook, follow tayo. And ano pa nga ba? Guys, palagi ko itong sinasabi ha, please enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Because you will never get to this age again. So please do what makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Thank you so much and good night everyone.